96.8 AES-FM, edukasyon tuloy pa rin, kaagapay sa inyong pag-aaral, tutulong pag nahihirapan, sama-sama tayo'y susulong, edukasyon tuloy pa rin. Magandang araw, naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta na kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Filipino, ikatlong baitang Norminda P. Reyes, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na paghahambing ng mga kwento sa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba. Sa module na ito, matututuhan mo ang iba't ibang kwento at maihambing ang mga ito batay sa kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. May mga gawain akong inihanda para sa inyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Pagkatapos ng module na ito, kayo ay inaasahang na ihahambing ang mga kwento sa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba. Buksan ang module sa pahina 4, ang balikan. Isulat sa sagutang papel ang letra na sumisimbolo sa mga larawan sa ibaba. Ang unang larawan. Ano ang inilalarawan ng cake? Matamis, mapait, maalat. Tama, ang sinisimbolo ng cake ay matamis. Ikalawang larawan. Ano ang isinisimbolo ng kalabaw? Maliit, malakas, mahina. Ang galing, ang kalabaw ay malakas. Ikatlo. Ano ang isinisimbolo ng sorbetes? Malamig, maasim, maanghang. Oo, ang sorbetes ay malamig. Ang ika-4 ay bulak. Ano ang sinisimbolo ng bulak? Malaki, mainit, malambot. Tama ka, Prince, malambot. Ang tamang sagot. Ang huli ay durian. Ang durian ay matinik, mapait, maanghang. Ang galing ni Sian, matinik, ang tamang sagot. Ibalik ang module sa pahina 2. Tignan ang mga larawan at basahin ko ang mga pangungusap na nasa ibaba. Makinig at basahin ko at pagkatapos sagutin ang katanungan. Ito ay isang lapis, isang mahaba at mapurol na lapis, ginagamit ng mga bata sa pagsusulat. At ang isa ay, ito ay isang lapis, isang maikli at matulis na lapis, ginagamit ng mga bata sa pagsusulat. Ito ang mga tanong. Ano ang inilalarawan sa itaas? Aaron. O, tama si Aaron. Mga lapis. Ikalawang tanong. Ano ang pagkakatulad ng dalawang larawan? Tama,
parehong ginagamit ng mga bata sa pagsusulat. Ang ikatlong tanong, ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? Reagan. Nakuha mo ang tamang sagot. Ang isa ay maikli at matulis at ang isa naman ay mahaba at mapurol. Ikaapat na tanong, ano ang gamit ng mga lapis? Charmaine. Tama, ito ay gamit sa pagsusulat. Ikalima, ikumpara ang dalawang lapis ayon sa gamit, itsura, at katangian nito. Ang sagot ay pareho silang gamit pansulat. Mahaba at mapurol ang isa. Maikli at matulis naman ang isang lapis. Ating tuklasin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang maikling kwento sa pahina 5. Ang hinog na bayabas at ang ibong maliit. Makinig kayo at babasahin ang dalawang kwento pagkatapos sagutin ang mga tanong. At sabihin kung ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang kwento. Handa na ba kayong makinig? Ito ang kwento. Ang hinog na bayabas ni Raquel A. Tanggaan. Nakita ni Lina kina Aling Maning ang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Uy, kay sarap! Sa isip ni Lina, ngunit siya'y nahihiyang humingi sa magandang si Aling Maning. Yan ang unang kwento. Ang ikalawang kwento ay ang ibong maliit ni Raquel A. Tanggaan ulit. Palipad-lipad ang ibong maliit sa himpapawid nang makita ito ang hinog na bayabas sa malapit. Gusto niyang kumain upang gutom ay maitawid. Agad tinuka ang bayabas sa kanyang bibig. Ang mga tanong. Ano ang pamagat ng dalawang kwento? Ang tamang sagot ay ang hinog na bayabas at ang ibong maliit. Ikalawa, ano ang gustong kainin ni Lina? Ang sagot ay ang hinog na bayabas. Ikatlo, nakain ba ni Lina ang hinog na bayabas? At bakit? Charmaine. Hindi. Dahil nahihiya siyang humingi kay Aling Maning. Ikaapat na tanong, ano ang gusto ng maliit na ibon? Kian? O tama si Kian, ang hinog na bayabas. Ikalima, paano magkatulad ang dalawang kwento? Brains. Tama ka, pareho nilang gustong kumain ng hinog na bayabas. Ano ang pinagkaiba ng dalawang kwento? Ang sagot ay, nakakain ang ibong maliit ng hinog na bayabas, samantalang si Lina ay hindi. Gamit ng Venn diagram, ikumpara ninyo ang dalawang kwento batay sa kanilang pagkakatulad at pagkakaiba.
Gumuhit kayo ng 2 bilog tulad ng nasa pahina 7. Ang unang bilog ang magpagkakatulad at ang ikalawang bilog ay ang pagkakaiba ng 2 kwento. Ano ang pagkakatulad ng 2 kwento? Ang sagot ay, pareho silang nais kumain ng hinog na bayabas at ang 2 kwento ay tumutukoy sa bayabas. Ang pagkakaiba naman nila, nakakain ang ibon, ngunit si Lina ay hindi. Ano pa? Magkaiba ang pamagat. So tandaan natin, sa pagkukumpara ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kwento o pahayag, ang dapat mong hanapin at itala ay ang pagkakatulad o pagkakapareho ng mga ito batay sa katangian, hugis, uri at iba pa. Sa kabila naman, dapat mong tignan ang hindi pagkakapareho ng mga ito batay sa katangian, hugis, uri at iba pa. Ngayon titignan ko kung naintindihan ninyo ang ating aralin. Ilipat ang module sa pahina 9. Basahin at unawain ang kwento. Pagkatapos ay ihambing ninyo ang mga tauhang nasa kwento gamit ang chart na nasa pahina 10. Ito ang kwento. Ang 2 atleta ni Raquel A. Tanggaan. Parehong magaling na atleta ang magkaibigang sina Mario at Rene. Nangunguna at sikat sila sa kanilang paaralan sa larangan ng sports. Matatalino, mababait, at parehong matulungin sa kanilang pamilya. Palakwento si Mario, samantalang si Rene ay tahimik. Magaling sa larangan ng basketball si Rene at sa sipak takraw naman si Mario. Kinagigiliwan silang dalawa dahil sa magandang katangiang taglay nila. Ano ang pagkakatulad nina Mario at Rene? Siyan? Tama, pareho silang atleta, pareho silang matalino, at pareho silang mabait at matulungin. Ano naman ang pagkakaiba nila Mario at Rene? Megan? Tama ka, magkaiba sila ng gustong sports. Tahimik si Rene, bibo si Mario. Basketball ang gusto ni Rene, sipak takraw kay Mario. O palakpakan natin ang ating sarili, ang husay ninyong sumagot. At ang huli nating gagawin ay ang pahina 15. Basahin at unawain ang kwento. Ano ang pamagat ng kwento, mga bata? Ang pamagat ng kwento ay sa bukirin. Makinig kayo ulit at babasahin ko at sagutin ang mga tanong. Handa na kayo? Ito ang kwento sa bukirin. Napakaganda ng bukirin. Malamig at sariwa ang simoy ng hangin. Makikita ito ang iba't ibang lungtiang pananim na nagpapaganda ng tanawin.
preskong gulay at prutas ay iyong makakain. Malayo sa polusyon at ingay ng mga sasakyan ang lungsod natin. Sagutin natin ang mga tanong. Saan inihahambing ang bukirin? A. Sa dagat. B. Sa syudad. C. Sa lungsod. Ang tamang sagot ay C. Anong hangin meron ang bukirin? A. Malamig at presko. B. Mainit. C. Maalikabok. Ang tamang sagot ay titik A. Malamig at presko. Kung ang bukirin ay may magandang tanawin, ano naman ang meron sa lungsod? A. Ingay ng maraming sasakyan. B. Tahimik na paligid. C. Ang bundok. Ang sagot ay A. Maingay ng maraming sasakyan o ingay ng maraming sasakyan. Number 4. Sa bukirin ay malamig at presko ang hangin, samantalang sa lungsod ay A. May polusyon ang hangin. May magandang tanawin. C. May pareho silang pangalan ng lugar. Ang tamang sagot ay A. May polusyon ang hangin. Number 5. Ano ang pagkakapareho ng lungsod at bukirin? A. Pareho itong tahimik na lugar. B. Pareho itong presko ang hangin. C. Pareho itong lugar na pwedeng tirhan ng mga tao. Ang sagot ay C. Pareho itong lugar na pwedeng tirhan ng mga tao. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan ninyo pa ang ating aralin ukol sa paghahambing ng mga kwento sa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba, basahin ninyo ang pahina bilang 17 sa inyong mga module. Kalakip din dyan ang isang sanayang gawain. Hanggang sa susunod nating aralin, siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid araw-araw. Ito ang iyong guro, Norminda P. Reyes. Laging tandaan, mag-aral na mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Paalam at maraming salamat.